malalim. Yo, so mga ka-DIYers, so ngayon meron tayong binabalak na mga 18 na balak dito sa subwoofer basket ito. Kung makikita nyo, malaki kasi yung magnet nya. Parang gusto kong lakihan yung voice coil nya, i-maximize natin kasi bumili ako ng cone, subwoofer cone. Yan o, yung pinakang voice coil nya 50mm. So ito, nakita ko malaki pa yung hollow nya. Pwede ba tong itorno ng 52mm para mag shoot yung voice coil na 50mm. So kahit 53mm para maganda yung clearance, para kung sakaling 4 layer kasi yan single voice coil lang, bala ko pang gawing dual voice coil para mas matindi-tindi. Tapos kung meron tayo makikita kasing laking magnet nito, eh gagawin na natin dual stack para malalim ang excursion, para namang nitong cone nya sumayaw ng excuse me, mag-excursion ng malalim para maganda ang bigay. Pero kung wala tayong makitang same size nito, eh siguro ito na lang. Pero tatarin nating hanapan. Kung may makita tayong mas malaking magnet, hindi mas maganda. Okay, so tayo na yung itsura nya after natin mapatorno. Napalawak na natin yung kanyang para sa voice coil former. So itong former nito papalitan natin, hindi pala natin alisin na yan, lalagyan na lang natin ng former dito, stainless. Kasi kapag bakal, alam ko may hirapan ako, kaya stainless na lang gagamitin ko. So kakalisin lang natin to kasi lalagyan din natin to na isa pang magnet para maging dual magnet. So ayan, nakalas na natin, nilinis ko na rin. Ayan, kasi ito ina-align ko pa. Una munang gagawin ko is ididikit ko muna ng epoxy yung mga ilang sulok lang para lang hindi gumalaw pag i-spot na natin ng i-welding na pala natin. So lagyan ko lang ng magtagka konti ng epoxy strip, epoxy clear pala, kasi ito yung isa pang magnet na binili natin na yan. Nalagay ko na sa comment section at sa description yung product link kung saan makakabili ng magnet. So yan, ito yung stock nya. So yan, na-welding na natin yung stainless yan. Ayan, sa baba. Nilagyan lang muna natin rin ng chipboard para align na align pag salpak natin ng magnet. Kasi wala tayo demagnetizer. Mas madali sana magdikit ng magnet. Magdikit nga ng magnet kung meron tayong demagnetizer. Kaso wala. Kaya kailangan nating i-align masyado. Kasi kapag hindi natin na-alignment yan, ito kasi didikit yan eh. Kumbaga parang hinihila niya, nawawala sa alignment. Kaya mas maganda meron lang pang align. Yan. Tapos yan, binutasan pala natin yung likod. Walang butas yan na yan, yung maliliit. Ito, wala kasi tayo malaking drill bit na malaki. Mas maganda sana mabutasan sana. Pero kaya ang ginawa ko, nagdagdag na lang tayo ng 6 na butas. Para sa cooling system ng voice coil. Kasi nga dual voice coil na yung gagamitin natin. Pagdidikit ng magnet, hindi naman kailangan madami yan. Okay lang niya mag-flat lang kasi makapit na yan. Pwede kayo gumamit yung epoxy AND na quad, yung regular. Matagal nga lang matayo yan. Align na yan. Kaya nahirapan ka lang. Ayos. Ang gitna. Bago yung joint with the magnet. Mukhang mas madali yung yung pamamaraan na yan kaysa ipag-tikit ko na agad yung magnet.
So ayun, naglagay ulit tayo ng chin port pang align para siguradong gitnang-gitna. So mas madali talagang pag dikitin yung dalawang magnet kung ididikit na muna itong isa sa back plate tapos isa dito sa front plate. Mas madali siyang i-align kaysa yung paisa-isa. Kaya kung meron tayong demagnetizer, mas maganda sana, mas mabilis ang trabaho. Kasi wala tayo nun, diskarte na lang tayo. Oops, lakas talaga ng magnet. Ingat, nakakaipit na kamay yan. Ayos. Diba? Gitna. Dual stack outlet siya. Okay. Dito hindi talaga siya magpapantay kasi nga dito natin inalign yung para sa voice coil para sigurado hindi siya sasabit. So ayan, tuyo na siguro ito. Lagay natin pang align. Ayos. Testing ng voice coil. Tingnan natin kung may sabit. Suwabe. Ayos. Pero patuyuin ko muna siya ng magdamag para siguradong kapit na yung dikit sa mga magnet kasi mabigat yan eh. So bukas ko na siya, ikabit yung voice coil, damper, spider, tsaka yung phone. So yung voice coil, dinikit ko na yung spider niya pagdating habang naging. So itong ginagamit nating pang-align, bot ito ng Mountain Dew, ginupit-gupit ko lang. So maganda lagyan yung ng spacer na pang-align para suwabing-suwabe at walang sabit talaga yung voice coil niya sa voice coil former. So gamit ulit ang epoxy A and B, dikitan na natin yung voice coil sa paper cone. Kung yun natin rin sa epoxy, damihan yun para hindi na magkameron ng back job, para dikit na dikit. So mga 5 minutes ko lang siya pinatuyo, tapos alisin ko na itong pang-align at kakabit ko na yung kanyang pigtail sa voice coil.
So next step natin, lihinangin na natin yung magnetic wire dun sa pigtail. So bago nyo wala hinangin, ayan, hilahain nyo muna para mawala yung coating ng magnetic wire. Kasi hindi siya magko-connect kung hindi nyo lilihain. Lagyan rin natin ng epoxy yung pinagdugtungan ng pigtail at saka ng voice coil magnetic wire. Yan. Itikit din natin sa paper cone. Lagyan natin na ng marami ng epoxy para hindi siya maputol kapag nag-excursion na yung subwoofer. Testing muna natin ng continuity kung mayroong connection yung pigtail at saka yung voice coil bago natin sarahan ng dust cap. So all goods, pwede na sarahan. So ilagay yung cover, lagyan na ng pabigat para siguradong kapit na kapit. So ito na, mga wires, testing na tayo. Siguradong TNTO na to. So ayan na. Ganda, no? Maganda, mapinturahan ko pala ng black tong coil sa ilalim. Yung voice former. Yung ilang aluminum. Ayan. Isang coil lang muna yung gagamitin natin. Kasi yung ating amplifier ay class A lang na 4 channel China amp. Hindi niya kaya yung dalawang voice coil kasi 4 ohms eh. Kapag siniris natin 8 ohms, kapag pinarallel naman natin 2 ohms na yung lalabas sa kanya. Hindi na niya supported yung 2 ohms, masyado nang mababa, baka mag-bye-bye yung ating amplifier. So testing, lagyan natin ng tape yung kakita niya yung excursion. Yan, okay. Gaano kalalim excursion, di ba? Ayan. Isang voice coil pa lang yan, At saka yung amplifier natin gamit ay yung China amplifier pa lang. Lalim. Okay, testingin naman natin yung kabilang coil. May paalon-alon na ng konti kahit pa paano. Mahina lang yung amplifier natin kung mas malakas sana, di ba? Yung mas alon sana siya. Tsaka kung dual voice coil na yung gamit natin. So from dating 35mm, ngayon ay 51mm na yung kanyang voice coil. Tsaka dual voice coil na siya. So check nga natin yung frequency response supported niya. So ngayon, ipi-play natin ng 20 Hz, tapos dito sa ating multitester, nakatap dito sa isang voice coil. Tingnan natin kung lalabas yung 20 Hz dito sa ating multitester. Tsaka tingnan natin yung response ng code. So ayan, now playing 20 Hz. Ayan. 20 Hz dito sa ating multitester.
round off to 20 Hz, 19.9. So yung response ng subwoofer natin, okay. Lipat natin sa mas mataas, 30 Hz. Okay, 30 Hz. Okay, 29, round off to 30. So next natin, 40 Hz. So ito yung pinakamagandang laro niya ng bass. 40 Hz tune. So round off to 39. Round off to 40 pala. So 40 Hz, 39 Hz. Okay. Ayan, next version. So kung magtatono tayo ng box dito, malamang ay tatono natin box ay 38 Hz. Pero yung frequency response siya malamang mababa rin to. Up to 25 or to 20. Pero pinakang the best dito is 40 Hz. Ayan, nakita naman na yun. So ayan, ayos na ayos naman yung kinalabasan na ginawa nating pag-modify sa subwoofer nito. Lalagyan na natin ito sa mga susunod nating project na Bluetooth speaker or videoke. So ayan, salamat sa pagtutok. Sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin yung bell button para maging updated please sa aking mga binablog. So lahat ng mga parts ito na ito yung phone, tsaka yung damper, spider, yung magnet, ilalagay ko na sa comment section at saka sa description box kung saan yung mabibili yung product link. So salamat sa patuloy yung pagtutok.